Pagpalo ng mong sa drum ay nakita ni Atlas na walang nagbago sa reaksyon ni Baki. Paryong daw ito kaya galit na lumapit sa Atlas, na sumipa at sumundok na parehong iniwasan ng bida. Hinawakan ni Baki ang ulo ng nagulat na Atlas sa lakas ng bida. Saka din ito inalog-alog na parang bagong bili na chiksirya para haluin ang asin at betsin sa loob. Kaya tumirik ang mata ni Atlas na parang hinigop ng bakla at nawalan ng malay. O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax! Sa pagpapatuloy ng ating series ay sinubukan naman ni Baki na gustuhin ang pagtakbo pababa ng stairs dahil bagong feeling ito. At ninervyos naman siya dahil para siyang nakamotor na walang brake at kaunting pagkakamali lang ay mababansagan na kamote driver. Pero tagumpay pa rin si Baki. Isang nagngangalang Atlas na heavyweight champion ang nagsasawa na sa pagtawag sa kanya na pound for pound king. Nasa ring siya at lalaban na ng isang uling ang skincare na challenger, na kaagad umatake pagsimula ng laban. Pero sinuntok lang ito ni Atlas at natamba ang kalaban na kanyang binugbog hanggang awatin sila ng ref. Dahil hindi kontento sa naabot ay nagpunta siya kay Tokugawa at kinausap ito na ay laban siya sa the world's strongest na nasa Japan. Mayabang niyang sinabi na lalabanan si Baki kahit anong oras. Pero nagulat nang sinabi ni Tokugawa na mamayang gabi ang laban nila. Tinawagan agad ni Kalbo manager ang champion para labanan si Atlas. Saka sinabi ni Tokugawa na kaya champion si Baki ay hindi kasi siya pumipili ng makakalaban na katulad ni Gayweather na takbo ng takbo. Pagsapit ng gabi ay hinintay ni Atlas ang makakalaban sa ring. At lumabas si Baki na nagunat-unat sa harap niya. Nagtaka siya dahil kasinggan lang pala ni Joshua Pasio ang kalaban niya. Alam niyang season fighter ang bida dahil sa mga muscle at scar sa katawan, pero mas kinagulat niya ang aura ng bida na parang malaking predator kaya na-hypnotize siyang hindi malaman kung anong nakita. Mukhang babae pa nga daw si Baki pero nang tumingin ito sa kanya ay mas klaro niyang nakita ang nakakatakot na aura ng bida. Sinabi ng ref na pwede lahat basta walang gagamit ng armas, at mas gusto ito ni Atlas. Nag-cheers ang mga tao para kay Atlas. Feeling niya ay minamaliit siya ng mga nanonood dahil siya ang underdog kaya naiinis siyang napangiti. Sa isip niya ay ang cute ni Baki. Parang si Manny Pacquiao daw na kahit champion sa maraming weight division ay hindi pwedeng lumaban sa heavyweight na tulad niya. Pagpalo ng monk sa drum ay nakita ni Atlas na walang nagbago sa reaksyon ni Baki. Bored daw ito kaya galit na lumapit si Atlas na sumipa at sumuntok na parehong iniwasan ng bida. Hinawakan ni Baki ang ulo ng nagulat na Atlas sa lakas ng bida. Saka din ito inalag-alog na parang bagong bili na chichirya para haluin ng asin at vetsin sa loob. Kaya tumirik ang mata ni Atlas na parang hinigop ng bakla at nawalan ng malay. Sa huli habang nagre-relax ay naalala niyang mabait daw ang bida na naawan ng inaalog-alog ang utak niya. Isang araw ay nagkita ang Prime Minister ng Japan at ni Tokugawa na sinalubong ng isang scientist na si Hatashi. Hindi alam ng Prime Minister kung anong ipapakita ng mga kausap kaya siya nagtataka dahil nagpunta sila sa ilalim ng lupa. Naiinis siyang nagtanong kung bakit hindi siya nasabihan sa isang malawak na laboratory sa loob ng lupa sa bansa na kanyang nasasakupan. Kaya sinabi ni Tokugawa na gumagawa sila ng tao. Inakala ng natakot na Prime Minister kung gumagawa ng clone si Tokugawa. Kaya dinala siya ni Tokugawa sa isang mummy na nakahiga doon. At kita ng Prime Minister na malaki itong tao. Sinabi ni Tokugawa na ito daw si Musashi Miyamoto na isang legendary hero noon. Binubuhay daw ito ng scientist na kasama ni Tokugawa at nasa proseso na sila ng pagbuhay dito. Kaya napasigaw sa gulat ang Prime Minister na sinabihan si Tokugawa na itigil na ang research na iyon dahil bawal ito sa kanilang napagkasundoan na huwag mag-clone ng tao. Pero may ginawa ng clone ng scientist na si Honor. Sinabi ni Honor na naging baliw siya nang makakita ng buto ng isang T-Rex. Nagtataka daw kasi siya dahil bakit gusto lang ng mga paleontologist na may display lang ang mga buto imbes na marami naman silang pwedeng makita sa loob ng mga ito. At tinanggihan siya ng mga maraming scientist. Pero dahil hindi siya tumigil sa pagnanais na ma-experiment ang mga fossil ay nalaman niyang mayroon pa ring mga tissue at dugo ang mga fossil. At iyon ang ginawa niyang baseline ng kanyang pag-clone sa mga extinct na nanilalang. Ipinakita niya ang nalaman sa iba pang mga scientist. At ilang araw lang ang nakalipas ay isang taga-Japan ang lumapit at nagbigay ng maraming pera dahil may ipapagawa. Nakilala nga niya si Tokugawa na sinabing gusto niyang mag-clone si Honor ng tao. Ayaw sana ni Honor noong una pero pumayag din ito nang sinabi ni Tokugawa na si Musashi ang gagawan niya ng clone. Agad nilang pinuntahan ang hidden laboratory ni Tokugawa at doon ay nakita niya ang fossilized na katawan ni Musashi. Sa pagkakataon na iyon ay biglang nabuhay ang pagiging scientist kay Honor at hinawakan bigla ang kamay ni Tokugawa at sinabing gagawa ng clone ng legendary swordsman ng walang bayad.
Saka paniyakap ang matanda dahil sa saya. Yo, nakaplay ka na, wala nang balikan. Beat pa lang alam mo may darating na laban. Kung trip mo to, wag mo nang itago. Isang pindot lang, wag ka nang magdamot. Simple lang to, isang click at pindot. Like button ng usapan, pindutin mo na yan. Pero kung di mo pinindot, kahit solid ang recap natin, magpapadala ako ng bakla. Handa ka na ba? Handa ka na ba? I'll send the bakla kung di ka mag-like. Sa dilim siya gagalaw at hindi mo agad makikita. Isang click lang para mapalayo siya, kaya pindutin mo na bago niya higupin ang lakas mo. I'll send the bakla kung di ka mag-like. Wala nga makakatakas pag ikaw na iniisakay niya. Kaya wag ka nang maghintay, gawin mo na ngayon. Like button lang yan, iligtas mo sarili mo na una. Samantala sa kinaroroonan ni Baki ay pagod siyang pinapakinggan ang tibok ng sariling dibdib. Nang biglang mapatigil dahil may iba pang tibok ng dibdib siyang narinig na kanyang kinaintriga. Hindi naman daw ito ang mga tibok ng puso ng mga malalakas nitong kakilala. Sa laboratory ay nakita ng mga lolo ni Senko ang kakaibang spinal bone ni Musashi. At napagtanto nilang nag-mutate ito dahil sa pagiging samurai ni Musashi. Hinati ito ni Honor na kinabigla ni Hatashi, pero mas napahanga sila dahil may mga ugat-ugat sa loob ng buto ni Musashi. Samantala habang nagjo-jogging si Baki ay napahikab siya at naalala ang narinig na tibok ng dibdib at feeling niya ay may malaking kaganapan na magaganap. Sa pagsasanay ni Nagoki Shibukawa at Katsumi Orochi ay sumipa si Katsumi ng matulis na paa pero ginamit ng matanda ang Aikido. Pero nadaplisan ang mukha ng matanda kaya napahanga ito kay Katsumi dahil kahit wala na ang isang kamay ay malakas pa rin. Sinabi ni Katsumi na kapag hindi nagsasanay ay hindi siya mapakali. At sumagot si Shibukawa na alam niyang ramdam din ng kaharap ang nararamdaman niya. Sinabi niyang lahat ay nagsasanay dahil ramdam nila lahat ang hindi nila maipaliwanag na aura. Si Doppo ay nagsasanay sa waterfalls. Si Retsu ay nasa Amerika. Si Motobi sa gubat. Si Kosho na sumisira ng mga punching bag. Si Koreha na iniwan muna ang pagdoktor para magsanay. Si Jack na drugs pa more. Si Oliver na pump ng pump. Si Hanayama lang daw ang relax sa kanila. Saka sinabi ni Shibukawa na pareho sila ni Katsumi na mayroong premonition. Sa laboratory ay pinagmasdan ni Tokugawa at Hatashi ang fertilized egg na mula sa katawan ni Musashi. Sinabi ni Hatashi na parang manok na 28 days lang ay makakagawa na sila ng fetus ng bagong Musashi. Kaya napahanga ang kalbo dahil pwede pala yun. Ininject nila ng nucleus ang egg at nagsimula ang fertilization. Nagpatuloy lang sa pagtalo si Baki ng mga fighters na masyadong madali para kay Baki na palaging humihikab dahil nabuburyong. Nagsasanay pa rin siya araw-araw para mailabas ang lakas pero palagi siyang napapahikab. Saka pa daw humaba ang buhok niya kaya parang mas naging chicks. Samantala ay patuloy naman sa surgery si Jack Hanma para maging 8 foot tall daw siya at makikita ang tuktok ng ulo ng mga kalaban nito. Pero maging siya ay napapahikab din ng walang tigil na parang si Baki. Nang oras na para buhayin nila si Musashi, nakatumbas ni Cell sa Dragon Ball at ni Meruem sa Hunter x Hunter, ay inilabas na nga nila ito mula sa kanyang kakon. Saka din tinanggal ang mga mahahaba nitong kuko. Sa isang bar ay napapahikab din si Hanayama kaya sinabi ng tauhan nitong si Shiba na kung naboboring na ang boss dahil sa kanya ay aalis na lang siya. Sinabi ni Hanayama na 2 araw na siyang ganun at minsan ay may gangster na tinutukan siya ng baril. Pero natakot ito nang sinabi niyang patay siya kapag nagkamali. Napahikab siya doon at saka hinawakan ng kamay at baril ng gangster na pinasot. At hindi daw kasalanan ni Shiba ang paghikab niya. Naisip ni Hanayama na kung kakalabanin ulit si Yujiro ay hindi na kaya siya mabuburyong. Pinuntahan niya si Tokugawa at hiniling na gustong malabanan ang ogre. At napatanong ang matanda kung bakit nais labanan ni Hanayama si Yujiro. Habang nagpapakain ng isda ay sinabi ng kalbo na dahil ba nabuburyong si Hanayama. Kaya nagulat ang malaking tao. Ipinaalala ng matanda ang muntik ng pagkamatay ni Hanayama sa kamay ni Yujiro. Totoong makakalaya sa boredom si Hanayama pero baka tigok na siya kapag harapin ang ogre. Kalaunan pa ay nagkakaproblema ang mga nasa lab dahil hindi pa gumigising si Musashi. Normal naman daw lahat ng data reading sa katawan nito, subalit walang movement ang utak ni Musashi. Kaya sinabi ng boss na kalbo na hindi lang scientific data ang kailangan sa mundo para masolve ang anumang problema. Sinabi niyang magpatulong sila sa spirit medium na kilala. Ipinakita si Sabuko na isang spirit medium na pinipilahan ng mga tao. Isa sa mga tao ang nag-summon kay Nobunaga na sinipa ng dumating dahil commoner lang ito. May nagpatawag naman kay John Kennedy kaya dumating ang Amerikano na nagtaka dahil bakit may Japanese na gusto siyang kausapin. Kaya sinabihan niya ito tungkol sa politika. May isa ding lalaki na ipinatawag ang espiritu ng tatay nito. Sinubukan nga ni Sabuko na tawagin ito pero wala siyang natawag. Kaya siya nagtanong kung buhay pa ang tatay. At sinabi ng kaharap na patay na ito. Kaya muling tinawag ng medium ang tatay.
At biglang tinawag ni Sabuko ang pangalan ni Takashi at naging kaugali ng tatay ni Takashi si Sabuko. Pagkatapos pa ay sinabi ni Takashi na nagsisinungaling lang siya at buhay pa ang ama kaya nagtaka ang mga naroon. Pero hindi naman naalarma si Sabuko na tinawag ang susunod. Subalit pag-uwi ni Takashi at may kwento ito sa tatay ay sinabi ng ama na nawalan siya ng malay habang nagtatrabaho at nakita si Takashi na pinagalitan. At nangyari ito sa oras na kausap ni Takashi ang tinawag ni Sabuko na kaluluwa ng ama. At kinumpirma ng ama sa panaginip nito ang nakita na iyong kinaroroonan ni Takashi nang mangyari ito. Kaya nasabi din nilang hindi peke na spirit medium si Sabuko. Samantala ay excited naman si Kalbo Tokugawa na nakadamit pa ng pangsundalo, dahil sa kalsada ay nagkasalubong ang dalawang malakas na tao na sina Hanayama at Yujiro. Handa na silang magbakbakan para lang matanggal ang boredom na nararamdaman. Pinuntahan ni Sabuko ang mga scientist at sinabi nitong kulang ang kaluluwa ni Musashi sa katawan nito. Hindi naniniwala si Kinichi na sinabing aalis na lang kapag pinayagan ni Honor na may dagdag sa kanila si Sabuko. Kaya agad tinawag ni Sabuko ang lolo ni Kinichi at kinausap ang scientist na tinawag sa pangalan. Sinabi din ng lolo ang tungkol sa secret remedy niyang medicinal herbs para matanggal ang athlete's foot ng scientist. Hindi pa rin sana maniniwala si Kinichi pero nagalit na ang lolo at nakita ito ng scientist kay Sabuko. Kaya sinabi niya kay Honor na bigyan nila ng chance si Sabuko. Sa kalsada ay sinabi ni Yujiro na nagpunta siya ng Japan para pagbigyan ang hamon ni Hanayama. Naglakad sila sa parte na mas kakaunti ang tao dahil simula daw nang maglaban sina Yujiro at Baki ay naging sikat sila online at hindi na tulad ng dati ang buhay ni Yujiro. Kaya kailangan na niyang magsuot ng shades para lang maitago kung sino siya. Sinabi ni Hanayama na naghihikab siya ng 1 taon dahil nabuburyong. Kaya tinignan siya ni Yujiro at sinira ang shades nito. Alam daw niya ang dahilan kaya siya pinatawag ni Hanayama. Kaya nagseryoso naman ang Yakuza at sinabing maglaban na sila. Maglalaban na sana sila ng isang lalaki ang sumingit para magpa-autograph. Kaya nainis si Ogre na sinundot ng daliri ang papel. Saka din ito hinati sa 4. Kaya nagpasalamat pa ang lalaki na umalis. Napangiti si Hanayama dahil feeling niya ay naging mahina daw si Yujiro kaya nagalit ang Ogre na sinabing naging madaldal si Hanayama. Nagdesisyon silang maglaban na sila at sinabi ng Ogre na suntukin siya ng Yakuza. Kaya tinipon ni Hanayama ang lakas at malakas na sinuntok ang mukha ni Yujiro. Parang baseball pitch daw ang ginawang pagsuntok ni Hanayama kay Yujiro. At sapat na ito para sa isang normal na tao na maitapon ng sinuntok. Subalit paghawi ng usok ay makapal talaga ang mukha ni Yujiro dahil nakangiti pa rin itong Yujiro pa rin. Muling nagbuwelo ng malakas na suntok si Hanayama pero hindi nito natmaan si Yujiro, pero malakas ang hangin na dulot ng suntok ng Yakuza. Sumuntok-suntok ulit si Hanayama pero hindi natatamaan si Yujiro na sinabing natatakot kasi ang katawan ni Hanayama kay Yujiro pero hindi pa nito naiintindihan. Sumuntok ang nainis na Hanayama sa narinig pero sinapak na ni Yujiro ang mukha niya. Balik sa lab ay sinabi ni Sabuko na hindi daw kamukha ni Musashi ang clone. Pero sinimulan na niya ang pagtawag kay Musashi at nagawa naman niyang tinawag ang samurai. At umasta pa siyang katulad talaga nito na naglakad palapit sa katawan ng clone. Sinabi pa rin ni Kinichi na dapat pa rin silang maging mapanuri at mag-observe pa rin ayon sa data na nakikita nila. Walang ano-ano na hinalikan ni Sabuko ang lips ng clone subject kaya nagalit ang mga scientist na sinabing tumigil na ang medium sa kalokohan. Pero pinigilan silang lahat ni Tokugawa at sinabing huwag istorbohin ang proseso na iyon. Biglang nagkaroon ng mga pagbabago sa katawan na iyon ni Musashi. Naging pangit ang mukha nito na parang ipinaglihi sa ewan. At nagkaroon din ng maraming mga scars sa katawan dulot ng mga pakikipaglaban sa nakalipas. Nakangiti na tumigil si Sabuko pero hinawakan ni Musashi ang mukha niya at binuhat na parang bata, saka din itinapon sa mga scientist. Sinabi ni Musashi sa mga natatakot na scientist na hindi daw papatayin ang mga doktor kapag sasagutin ang mga tanong niya. Umabot ng 2 oras ang pagtatanong ni Musashi at nang matapos ay lumapit si Tokugawa at sinabing gusto itong makitang lumaban. Binigyan nila ito ng damit na sakto lang sa katawan at nang ayos na ay nagtanong kung sino ang lalabanan. Samantala habang nagsasanay ay ramdam naman ni Baki ang pagkabuhay ng naririnig niyang tibok ng puso. At alam niyang magkakasalubong sila soon. Sa sasakyan ay hiniling ni Musashi na bagalan nila ang sasakyan. Hindi kasi nito inakala na ganun na pala kalaki ang pinagbago ng mundo na kinagisnan niya. Kaya naisip na lang ni Kalbo Manager na maglakad sila para hindi na siya magpaliwanag pa. Nagulat pa si Musashi dahil naging concrete na ang kalsada na dinadaanan. Nakita niya ang napakalaking gusali at ng mga glass windows nito. Mga modern na tao at iba pang mga dagdag teknolohiya na wala noon. Sinabi ni Musashi kay Tokugawa na marami siyang tanong at hindi alam kung saan magsisimula. Saka nagpatulong sa matanda kung saan siya nararapat. Dinala ni Kalbo ang samurai sa underground ring kung saan nila dinadaos ang tournament. At nang makita ni Musashi ang ngipin sa buhangin ay nasabi nitong komportable ito doon.
Dumating ang tinawag ni Kalbo para masubukan si Musashi na kaagad napansin ng samurai dahil sa dala nitong espada. Kaya ipinakilala ni Tokugawa ang modern samurai na si Sabo. Nakangiti si Sabo na parang siga sa paglapit. Pero makalapit lang kaunti ay naramdaman nito ang pagkahati ng katawan sa dalawa. Kaya bigla siyang tumigil samantalang ipinagyayabang naman siya ni Tokugawa. Killer daw ng maraming tao si Sabo at walang makakatalo sa kanya pagdating sa espada. Nilakasan ni Sabo ang boses na tinawag si Kalbo at nagtanong kung sino ang kaharap. Saka sinabing hindi na niya ito malalabanan pa dahil tapos na ang laban. Sinabi ni Sabo na 7 beses na siyang nahati ng espada pagpasok pa lang niya sa ring na iyon. Saka din sinabi ng dalawang samurai ang unang teknik na ginamit ni Musashi kay Sabo na Hachimonji. Ito ang paghati ng lengthwise sa kalaban. Ikalawa ay tusok sa leeg. Ikatlo ay sa paghati sa balikat pababa. Ang pang-apat ay sa side naman. At iba pang mga pagpatay ayon lang sa imagination. Sinabi pa ni Musashi na wala daw resistance mula kay Sabo kaya madali lang siya nitong napatay ng maraming beses. At alam din ito ni Sabo na inisip din na lumaban pero wala talaga. Napatanong si Tokugawa kung paano nila ito nalaman wala namang dalang espada si Musashi. Kaya napatanong ang nagtakang Musashi kung bakit hindi sila nakakahati ng kalaban kapag walang espada. Saka hiniling na makita ang espada ni Sabo. Tinignan niya itong itinaas at pinag-aralan saka sinabing maganda ang disenyo. Sinabi ni Tokugawa na gustong makita ang skill ni Musashi. Pero natakot silang pareho ni Sabo nang magtanong si Musashi kung sino ang papatayin sa dalawa. Ngunit joke lang pala. Sinabi ng legend na hindi quality ang blade at hindi ito pwedeng magamit pang patay. At buong lakas na ihinampas ang dalawang blade ng sabay kaya ito nasira. Sinabi niyang kung hampas pa lang ay nasira na ay ibig sabihin na hindi ito espada. Nagtanong ulit ang naintriga ng Sabo kung sino ang kaharap. Kaya nagpakilala si Musashi na siya si Musashi Miyamoto. Kaya naiinis si Sabo na pinulot ang mga armas dahil pinaglaruan pala siya ni Tokugawa. Sinabi ni Musashi na handa daw siyang labanan ng pinakamalakas na tao. Kalaunan ay nag-usap sina Tokugawa at Baki na masaya at excited. Napag-usapan din nila ang paglalaban ni Hanayama at Yujiro. Ipinakita noong sumuntok ng straight punch si Hanayama kay Yujiro. Pero inilabas ng ogre ang pamalo mula sa bulsa at sinampal ang malaking tao sa mukha. Kaya ito naitapon sa malayo. Saka pa nakuhanan nito sa CCTV camera ng isang store na malapit lang doon na knockout si Hanayama. Pero sinabi ni Baki na buti pa ito dahil natanggal ang boredom niya sa sarili. Biglang sumigaw si Baki kung sino ang nakatago sa kabilang pinto na tinatago ng matanda. Kaya napangiti ang kalbo na nagtanong kung anong naiisip ni Baki. Pero sinabi ng bida na hindi niya alam. Naramdaman bigla ni Baki na may nakatayo sa likod kaya siya sumipa. Pero nahati ang kanyang paa kaya siya napasigaw. Subalit imagination lang ito at kumpleto ang paa niya. Nakita niya ang dumating na Musashi at nagkatitigan sila. Tingin ni Baki ay parang nuclear explosion si Musashi samantalang paningin naman ni Musashi sa kanya ay pagkain. Nagtanong si Tokugawa kung anong naiisip ni Baki. Sinabi ni Baki na kaharap ang matagal ng patay na Musashi Miyamoto. Ito daw ang nararamdaman niya kahit nataliwas sa logic na paano mabubuhay ang matagal ng patay na samurai. Tumalon si Baki para subukan ng kaharap at pagbagsak ay sinabing nahagip ulit siya ni Musashi. Kaya sinabi ni Baki na ito talaga si Musashi Miyamoto. At sinabi nitong guilty si Kalbo. Lumabas sila para ituloy ang laban kaya excited ang matanda na malaman kung sino ang mas malakas. Nagtanong si Baki kung bakit walang armas si Musashi. Kaya inilabas ni Musashi ang imaginary sword nito na tumubo at nakita din mismo ni Baki na napahanga. Saka pahinati ni Musashi si Baki sa katawan. Sinabi ng samurai na kapag na-reach ni Baki ang level ni Musashi ay magagawa nitong espada mismo ang katawan at hindi na kailangan ng armas. Nagtanong si Musashi kung lalaban ang napatanong na Baki na pwede pala ang ganun. Saka pumosisyon ng bida na lalabanan daw ang samurai ng walang armas. Ayaw sana ni Tokugawa na maglaban sila ng walang audience. Pero walang problema sa dalawa. Sinabi ni Tokugawa na si Baki ang promise niya kay Musashi. Biglang tumalon si Baki at sumipa na iniwasan ni Musashi. Sabay pulot sa paa ni Baki at magaan na binuhat. Sumipa ulit si Baki pero pinaikot lang siya ni Musashi. Piniga ni Musashi ang paa ng nasaktan na bida. Saka din ito hinampas sa lupa para malaman kung mas matibay ito sa natesting na espada ni Sabo. Kaya bagsak si Baki na nawalan ng malay pero sinabi ni Musashi na pwede na din si Baki. Paggising ni Baki ay hindi pa rin siya makapaniwala na nilabanan niya ang legendary swordsman na si Musashi. Ayaw sana niyang maniwala pero ramdam kasi niya ang bukol dulot ng pagkakahampas ni Musashi sa kanya. Lumabas siya at nakita si Musashi kasama si Tokugawa. Binati siya ni Musashi at tinawag ni Kalbo na sumali. Kinuha ni Musashi ang dalawang kawayan na ginawang espada. Saka malakas na hinampas ang dalawang kawayan na nadurog sa pagiging mapayat. Saka pa niya isinunod ang iba pang kawayan. Nagtanong si Baki kung anong purpose ng training na iyon. Pero walang maisip si Musashi.
Pero ginagawa ito para manalo. Hinamon ni Baki si Musashi na maglaban sila ulit para sa training. Ngunit para kay Musashi ay patay na kanina pa si Baki. Kaya napahiya ang bida. Sinabi ni Musashi na magsanay sila sabay taas ng isang kawayan. Kaya sinipa naman ito ng bida at nahati ang kawayan na parang tinaga ng laser sword. Sinabi ni Tokugawa na pinakamalakas na bata si Baki. Ngunit sinabi ni Musashi na mabilis nga ito pero hindi man dirigma kaya nanlaki ang mata ng bida. Nais sanang umalis ni Musashi para makita ang bagong mundo pero ayaw ni Tokugawa dahil baka maskam daw ito sa labas. Sinabi ni Baki na hindi pa sila tapos. Saka din sumuntok ng kasing bilis ng liwanag. Naalala niyang ito ang itinuro ng tatay niya noong bata pa siya. Sinabi ni Yujiro na ito ang pinaka-epektibong suntok na hindi kayang maiwasan ng kahit sinong nakahandang fighter. Ito ang jab. Sabay demonstrate sa batang Baki ng mabilis nitong jab. Nataman ng pagsuntok ni Baki si Musashi na hindi nakailag at nahilo ang paningin na bumagsak. Saka pa nagwiggle ang mata nito. Sinabi ni Baki na dahil sa pagkahilo ay napatay na sana niya si Musashi ng 3 beses. Tumayo si Musashi na tinanggap naman ito pero sinabing nakita nito ang bilis ng pagsuntok ni Baki. Pero dahil curious sa impact ng gagawin ni Baki ay ipinatama ang sarili. Hindi niya inakalang sa baba siya matatamaan at mahilo. Kaya nagulat si Baki dahil nakita na pala ni Musashi ang balak niya. Opisyal na nagpakilala si Musashi kay Baki saka itinaas ang 2 kamay dahil mas seryoso na ito sa pakikipaglaban. Naglabas ito ng 2 spirit sword para labanan si Baki. Sa isip ni Baki ay excited siyang malabanan ng malakas na Musashi kaya siya umatake. Sa isip ni Musashi ay nakita na nito ang mga pag-atake ni Baki bago pa lang ito gawin ng bida. May nakikita daw kasi itong brainwaves activity na split seconds lang ang pagitan bago ng pag-execute ni Baki ng tirada nito. Nakakonekta na kasi si Musashi sa brainwaves ng bida kaya madali lang niyang napigilan ang balak na pagsuntok ng bida. Saka din kaagad na hinati ng hawak nitong espada sa isa pang kamay. Kaya ramdam ni Baki ang sakit ng pagkakahiwa ng kanyang katawan at napasigaw siya sa sakit. Naka-counter-attack naman ang bida at naitapon si Musashi sa pataas ng bubong. Kaya napahanga ang swordsman sa ginawa ni Baki pero tumakbo na ito para mag-explore. Saka din natamba si Baki na knockout ulit. Nakakita ng malaking screen si Musashi kaya na-amaze siya sa gumagalaw na larawan. Subalit nakita niyang normal lang ito sa mga tao na naroon. Nakakita din siya ng tren na mabilis ang pagtakbo at may mga tao sa loob. Naalala niya ang sinabi ng mga scientist 400 years ang pagitan ng panahon noon ni Musashi at ng kasalukuyan. Na-amaze din siya sa laki ng gusali na ginawa ng mga tao na hindi niya lubos maisip. Yo, nakaplay ka na, wala nang balikan. Bit pa lang alam mo may darating na laban. Kung trip mo to, wag mo nang itago. Isang pindot lang, wag ka nang magdamot. Simple lang to, isang click at pindot. Like button ng usapan, pindutin mo na yan. Pero kung di mo pinindot, kahit salid ang recap natin, magpapadala ako ng bakla. Handa ka na ba? Handa ka na ba? I'll send a bakla kung di ka mag-like. Sa dilim siya gagalaw at hindi mo agad makikita. Isang click lang para mapalayo siya, kaya pindutin mo na bago niya higupin ang lakas mo. I'll send a bakla kung di ka mag-like. Wala nga makakatakas pag ikaw na inisekay niya. Kaya wag ka nang maghintay, gawin mo na ngayon. Like button lang yan, iligtas mo sarili mo na una.